Ngayong gabi, Ka Jerry, pag-uusapan natin, Martes ngayon, pag-uusapan natin tungkol sa Commission on Filipinos Overseas. Itong isang programa para naman sa mga kabataang Pilipino na nasa ibang bansa na. Usually, pamilya ng mga immigrants. Yung mga halimbawa ay pumunta ng Amerika o kaya sa Australia o Canada, sa New Zealand. Marami tayong mga kababayang diyang doon na naninirahan permanente. Merong isang programa sa Commission on Filipinos Overseas na ang tawag ay ULEAD. ULEAD, ito ay Youth Leaders in Diaspora Program ng Commission on Filipinos Overseas o CFO. At nasa linya natin, Ka Jerry, ang direktor, si Director Marita Apatad. Siya po ay Chief Immigrant Services Officer mula sa Project Management Division ng CFO. Pabatiin natin sa ating mga tagapakinig at mga nanonood, Miss Marita Apatad. Direktor, magandang gabi po at welcome sa Up Pilipinas. Magandang gabi po mga Ginoo. Maraming salamat po sa pag-imbita po sa amin para ma-share po itong aming isang programa nga po na banggit ninyo na para sa ating mga kabataan na nasa ibang bayan. Direktor, ano ho bang tawag sa inyo ng inyong mga kaibigan? Ano bang nickname na itatawag po namin sa inyo kung okay lang? Marina lang po, sir. Marie, Director Marie Apatad, siya po ay mula sa Commission on Filipinos Overseas. Itong ULEAD ay nabanggit na sa amin kamakailan ni Secretary Dante Klink nung siya ay maging panauhin sa programa. Ang ULEAD ay para sa mga kabataan. Gusto nating linawin kaagad sa mga listeners, para kanino ang programang ULEAD na ito, Director? Opo. Ito pong ULEAD, specifically po, para po ito doon sa mga pinanganak na sa ibang bansa o kaya bata pa lang po sila nung nag-migrate sila. So maaaring nag-migrate yung mga magulang nila tapos isinama po sila. So ginawa po namin itong programang ito para po meron din silang way to be in touch with their Filipino heritage and culture. Kasi marami po sa kanila yung nagtatanong pagka lumalaki na, lalo na po pumapasok na po yung teenage years o kaya nagiging young adult. Marami po silang tanong about their identity as Filipinos kasi growing up in a foreign land. Yung iba po, half-half, maaaring anak sila ng isang Pilipina or Pilipino at yung pong kanilang isang magulang ay foreigner. So, dalawang culture po yung kanyang gustong kilalanin din. So, ginawa po namin itong programang ito para po meron din silang way to immerse themselves sa ating kultura at makilala naman din po yung Filipino side nila. Yung kanilang Filipino heritage, which is importante sapagkat hahanap-hanapin din ng mga ito ang kultura natin ng mga Pilipinong nasa ibang bansa na kahit doon pa sila ipinanganak, di ba? Yes po. Opo, lalo na po din yung mga kabataan natin ay minsan nagtatanong po kasi sila na bakit kaya ganito yung aking mama, bakit ganito siya sa bahay, bakit mahilig pong magtago ng mga plastic or use container. May mga ganun po tayong mga anecdotal na naririnig sa ating mga kabataan. Tsaka ngayon po uso na din po sa ibang bansa yung concept natin ng nagsasharon. So parang minsan may mga ganun po silang katanungan na bakit kailangan magmano, bakit yung preferential treatment po natin sa ating mas nakatatanda ay nandun yung paggalang. So maganda din po na natututunan nila ito para nasi-share din po din sa kanilang mga kaibigan o sa kanilang mga kaklase, sa mga paaralan kung gaano ka-rich po yung ating kultura at pagpapahalaga sa ating pamilya at sa ating mga values. Ibig sabihin ito, hindi lang sila magbabasa ng libro o kaya literature doon sa kanilang kinalalagyan. You invite them over na bumuwi ng Pilipinas o dumalaw dito. Yes, Director, tama po ba? Tama po yan, sir. Usually po ay ginagawa po namin itong programa kapag meron pong may mga grupo din po kasi tayo sa ibang bansa, mga Filipino communities na may mga anak sila. So nagbubuo po sila ng isang grupo na nagko-coordinate po sa amin para po maipadala yung kanilang mga anak. Minsan po kapag bakasyon din nila. And meron din po tayong mga mag-aaral sa Middle East, for example, mga estudyante po ng mga Philippine schools overseas doon. So iniimbita po natin sila dito para po
magkaroon po ng immersion program. Usually po ito ay ginaganap sa loob ng isang linggo, minsan po up to 10 days. Depende po dun sa programang gusto nilang mag-join. We do the module po in coordination po with our partners para malaman din po namin kung meron silang special interest. Gusto ba nila puro, meron po ba silang hilig sa nature o kaya po meron silang mga specific hobbies na gusto nilang itry dito. But basically, yung module po natin, meron po itong, syempre kasama po dito yung pagbibisita sa mga historical places, ano po yung mahalaga sa kasaysayan natin. Pero meron din po itong lecture, mga basic conversational Filipino para po, kunyari, pupunta sila sa isang lugar, kaya nilang magtanong yung mga magkano ba ito. So meron po tayong basic na gano'n, tapos lessons po on, yun nga po, Filipino values. Dinadala rin po namin sila sa mga communities, yung ating pong mga indigenous communities, para po makita din po nila yung parang everyday way of life ng mga Pilipino dito. So itong mga biyahe na ito papunta ng Pilipinas o pagpasyal nila rito, ito ba individual o grupo-grupo sila, Director? Usually po, grupo-grupo. Kasi minsan po nga isang Filipino community nag-organize. Pero ngayong taon na po ito, meron po kaming ni-launch earlier this year. But ito po yung tinatawag namin na ULEAD Summer Program. So dito po ay welcome po kahit na individual sila. Ang idea po namin dito sa leadership po ni Secretary Ang ay yung magkaroon din po sila ng global network. So kahit sino po pwedeng mag-join. Pwedeng galing ka ng Amerika, galing kang Canada, galing kang Australia. And then magmi-meet po sila and then saka po sila makakapag-form din ng group nila. Baka po kasi meron ding mga areas na pwede silang mag-collaborate. Mga student leaders din po kasi itong mga ito sa kanilang mga kanya-kanyang paaralan or university. So, kahit sino po, pwede pong mag-join sa aming programa this year. Kailangan lang po nilang mag-sign up dito sa program. Ang ganyan mga programa, gustong-gusto namin ni Ka-Jerry nung kami mga bata-bata pa. Gusto namin maglalabas at mamasyal sa ibang bansa. Ngayon naman, mga Pilipino pupunta rito, mga born overseas ay papasyal ng Pilipinas. Ka-Jerry, ikaw naman mag-follow up, si Ka-Jerry Zamudio, Director. Oo, very exciting itong program ninyo, Director, ano? Kasi kinokonekta ulit natin itong mga bata nito sa kultura ng mga magulang nila na pinanggalingan. At alam ko ay magiging matagumpay itong programa na ito. So siguro itutulong na lang natin dito siguro ka Andy ay yung coverage talaga. Kasi since tayo naman ay nakilala natin si Secretary Ang, at alam natin kung kailan pupunta dito at kailan yan, anong mga lugar ang pupuntahan. Baka ang mangyari ito ka, Andy, ay pakiusapan ka namin dahil ikaw yung pwedeng magsunod-sunod dito para makita natin yung reaction nila at ma-interview din sa programa natin para sa ganun magamit natin tong ating programa para sa pagtutulay ng kultura ng mga Pilipino, ng Pilipinas, ng mga Pilipino doon sa mga kabataang nakatira na sa ating sa ibang bansa. Kasi ako ka-Andy and Director naniniwala na ito ang resulta nito ay pagtulong sa ating soft na power kasi pag itong mga batang ito ay pinagmamalaki nila na sila ay Pilipino at nakita nila mismo yung kagandahan ng Pilipinas, isang pride dyan na kaya nilang ipakipaglaban ng hanggang kamatayan. At kaya sinasabi ko na yan ay kapangyarihan natin yan. Congratulations sa Director sa inyong programa. Sana ay kami yung bibigyan nyo ng unang informasyon dyan kasi kami na yung nakadikit sa inyo. Opo naman, sir. Kami ang magko-cover, kami ang susunod-sunod sa mga grupo na yan. Pero Director, meron bang ganun mga opportunities para sila ay makipag-meet sa media, dumalo sa media establishments dito sa atin o paano? Pwede naman po, sir. Ito pong module na ginawa namin, yung summer program nga po. Ito po ay magaganap na ngayong June. So meron din po itong mga, bago sila dumating, may mga pre-arrival activities na po na gagawin namin online. Kagaya ng, tuturuan na po namin silang mag-Tagalog bago pa sila dumating dito. And then yun pong
on-site activities nila na 1 week, pwede naman pong bistahin din namin kayo sa inyong istasyon at pwede rin po sila siguro ma-interview para masabi rin po nila kung ano yung mga naging experience nila. Kasi po yung mga napapansin po namin dun sa mga previous participants namin, iba na po sila pagkatapos nilang mag-join ng program. Parang iba na po yung appreciation nila na kaya pala ganun si mama, kaya pala ganun yung upbringing niya sa akin na bakit nandito ako sa Amerika, napaka-strict niya dati compared dun sa aking mga kaibigan, bakit di ako pwedeng sumagot sa kanya. So mas na-appreciate po nila, and for some, it allows them to see yung sacrifices din ng parents nila. Kasi syempre dinala sila sa ibang bansa, dati tinitake for granted lang din po nila na naroon sila. Pinanganak sila na maginhawa. And then pagbalik nila dito, nakikita din nila yung kanilang mga ibang relatives, ibang communities ito. So it gives them a different perspective na din po sa kanilang buhay. Mas appreciative sila at mas natutuwa na sila na Pilipino sila. Mas pinagmamalaki na po nila. Nakakatawa talaga yung panoorin mo halimbawa yung ilang mga sikat na Filipino-American na ngayon ay nasa social media, yung iba ay mga komedyante, katulad ni si Jokoy halimbawa, isa yan. At iba pang mga ganyan mga talented Filipino-Americans or Filipino-Canadians, yung iba nagiging singer. Pagka sila nagsasalita, pinagmamalaki nila na ang galing sila sa lahing Pilipino talaga, Direktor. Ano? Maraming ganyan eh. Yes po. Nakakatuwa nga po. Actually po dun sa ating Binibining Pilipinas po na patimpalak nga na mangyari, meron pong isang representative doon na representing po our Filipino community in Sydney na nag-join po sa program before. So, proud na proud po siya ngayon na nire-represent niya yung Filipino community doon, and I guess dala-dala niya po talaga yung pangalan ng kanyang pagiging Pilipino kahit na doon po siya lumaki, pero iba po yung touring niya din. Proud na proud siya na isa siyang Pilipino o Pilipina. And of course, yung exposure sa culture, sa mga magagandang lugar sa Pilipinas, maganda sana na kapag sila ay bumalik na sa kanilang bansa, no, kung nandun na sila, nakauwi na after ULEAD, ay makapaghikayat sila ng mga kaibigan, mga kakilala, sabihin, pasyal kayo sa Pilipinas, maraming magagandang tourist spots doon, tuturuan namin kayo kung saan kayo pupunta dahil alam na namin yan. Magandang bagay yung ganong klase ng reconnection, ano, Direktor? Opo. And also, nabubuo din po kasi sa kanila, sa mga sarili nila, yung kanilang pagiging leader or pagiging active sa Filipino community. Kasi pagkabalik po nila, may mga nagiging advocacy na rin po sila na dala-dala na nung pagka nag-visit po sila, kasi dinadala rin po namin sila sa mga orphanage o kaya sa mga yun nga po sa mga IP community. So nagiging advocacy na rin nila na isulong itong mga rights po ng kanilang mga nakikilala mga kabataan, mga bata dito, yung mga nangangailangan ng tulong at yung support po, so nagkakaroon na po sila ng mga fundraising activities on their own without yung mga adults to help them. Pero sa sarili nila, parang gusto na po nilang magbalik dun sa saan nanggaling yung kanilang mga magulang, kanilang mga sarili. So nakakatulong na rin po sila sa development efforts ng ating bansa na makapagpaaral. Yung paunti-unti pero malaking tulong po para dun sa mga communities po na natatarget nilang tulungan. Isa pang naalala ko sa mga Filipino communities, and I think sa mga kabataang nandun na, ay yung every time na magkaroon ng kalamidad sa Pilipinas, nababalitaan nila yan, at alam ni Ka Jerry yan, pagka ganung mga panahon, ang mga kababayan nating nasa ibang bansa na, anuman ang kanilang nationality, hindi nakakalimot magpadala ng tulong, tumugon sa panawagan lalo na ng media para tumulong sa mga biktima ng kalamidad. Sana isa rin ito sa natatalakay po ninyo sa ULEAD program, Direktor? Opo, sir. Talagang
nagiging ano na rin po nga sa kanila yon, nagiging innate na yung pagtulong. Buhay na buhay po ang bayanihan spirit kahit po sa ating mga kabataan. Isa po siguro ding napamana ito na value ng kanilang magulang, yung pagiging matulungin sa kapwa nila. At syempre kung meron nga pong mga sakuna, ay isa po sila sa parang ating mga first responders din sa mga communities dito na naapektuhan. Paborito pa naman po ang Pilipinas ng mga typhoon at saka ng mga earthquake at mga volcanic eruption. So mga cause din po ito na mga sinusupport ng ating mga kabataan. Director Marie, sa mga halimbawa sa mga lolo-lola na nandito na may mga apo sa abroad, baka gusto nilang mag-advise sa kanilang mga kamag-anak doon. Ano bang mga procedure ang dapat sundin para yung mga naroon sa Amerika, sa Canada, sa New Zealand, sa Australia, ay makasama rito sa ULEAD program na ito, Director? Opo. So, meron po kaming, meron po kaming Facebook page. Ito po ay matatagpuan sa facebook.com/CFOULEAD. Pwede rin po nilang i-search. So dito po makikita po natin, meron po ditong mga QR codes kung saan po sila pwedeng mag-sign up. Makikita din po dito yung plugging na din po, yun po una nilang gagawin, ilalike po sana nila. At makikita na po nila dito yung mga information kung paano po sumali sa programa. So basically po, syempre meron po tayong form na i-fill up. And then nandun na po yung mga instructions. Nandun din po yung mga lugar na pupuntahan. Of course, ngayon po nagsisimula na po kami sa mga arrangements. But subject to minimal change, pero nandyan na po kung saang mga lugar pupunta yung grupo na tatanggapin po namin sa June. So, nasa website din yan, mga instructions kung paano sasali. Okay. Director, maraming salamat at nakapanayam ka namin ngayong kagabing ito. Pero sa susunod na andito na yung mga kabataan na yan, makiki-cover din kami, Director. Opo, maasahan niyo po yan. Maraming salamat po sa opportunity mga Ginoo at naipamahagi po namin itong information na to. Sana po sa mga nakikinig na may mga apo, mga anak, i-encourage po natin sila na sumama dito sa programa para naman po may mga makilala rin sila na mga ibang kapwa nila youth na maring nasa ibang bansa at who knows po na meron po tayo silang ma-form din ng mga groups or alliance na makakatulong din po sa kanila in the future. At alahalin nila, don't forget, pwedeng individual application dito, Director. Yes po, pwede po. Thank you very much. Maraming salamat po, Director Marita Apatad. Siya po ay mula sa Project Management Division ng Commission on Filipinos Overseas tungkol dito sa ULEAD program. Salamat po. Bueno, Jerry, magbabalik tayo sa talakayan sa Up Pilipinas ngayon pong Martes, oras 7:26.